Ako si Lorlyn Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Bilang paghahanda sa seguridad ng kaligtasan sa paligid mula sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex, nag-deploy ng 16,000 kapulisan ang Philippine National Police. Ayon sa otoridad, nasa full alert na ang kapulisan ilang araw pa man bago maganap ang SONA para makapagbantay sakaling may biglaang protesta o hindi inaasahang insidente. Anila, iba't ibang grupo ng kapulisan ang naka-assign sa mga trapiko maging sa mga zipper lanes para sa mga bibisita sa SONA. Bilang protesta ng mga grupo ng rallyista bago maganap ang ika-4 na SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, sinunog nila ang effigy nito sa kahabaan ng Commonwealth. Tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kabila ng sama ng panahon, narito sa Commonwealth Avenue ang mga rallyista na sumabak bago magsimula ang SONA. Halos 300 katao ang nagtipon-tipon upang magprotesta sa mga kamakailang naganap sa bansa sa ilalim ng mga pamumuno ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ikalawang Pangulo Sara Duterte. Dito tampok ang effigy na kanilang sinunog sa kabila ng bahagyang pag-ulan sa nasabing daan. Tema ng ating effigy ay mga halimaw ng ating bayan na pangunahing nagsasamantala at nakikinabang at gumaganahan siya doon sa paghihirap ng mamamayang Pilipino. May pangalan sila si Zombie BM bilang simbolo ng ating Pangulo na wala siyang sa tamang kaisipan at patuloy siyang nagbibingi-bingihan doon sa mga panawagan ng mga mamamayang Pilipino at pangunahin dito yung pagsunod-sunuran ng ating Pangulo doon sa kanyang amo na Estados Unidos, si Trump. Tapos pangalawa, may pangalan din yung isa, si Sara Nangal, bilang halimaw na nananalakay sa pondo ng taong bayan. Ilan sa mga pinananawagan ng mga grupo ay ang katarungan, proteksyon sa lupa ng mga katutubo, pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo, reforma sa ayuda at kompensasyon, pagsulong sa lokal na produksyon at pagsasawantabi ng importasyon, maging ang pambansang industrialisasyon. Ayon naman sa otoridad, pinahihintulutan ang mga rallyista sa Commonwealth Avenue lamang makapagprotesta. Samantala, ukol naman sa isyu ng pagsusunog ng FPG at epekto nito sa kapaligiran, nilinaw ng grupo ang kanilang hangarin sa likod nito. Sinasabi ng PNP, ang concern nila sa pagsusunog ng FPG ay yung environment natin. Kung tunay na concern yung ating kapulisan sa ating kalagayan ng environment, ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at ng pagpapanagot ay yung mga tunay na salot doon sa ating bayan kung bakit may malawakang environmental problem. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pagsugpo ng kahirapan, isa sa mga tinutukan ng Administrasyong Marcos sa kanyang nakaraong SONA, kung saan samut-saring programa para rito ang kanyang ginawa at iminungkahi. Ano nga ba ang mga dapat abangan ng mga mamamayan na posibleng solusyon pa para maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino? Sa kabila ng bahagyang pagbaba ng poverty at unemployment rate sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatili pa rin itong malaking hamon para sa bansa. Sa kanyang mga nagdaang pahayag, binigyan diin ng Pangulo ang determinasyon ng pamahalaan na sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at tulong sa mga nawalan ng trabaho. Ngunit sa likod ng mga numerong indikasyon ng pag-angat, ay ang realidad ng milyong-milyong Pilipinong patuloy na umaasa sa konkretong aksyon at tuloy-tuloy na suporta. Ngayong SONA 2025, asam ng mamamayan ang malinaw na direksyon sa laban kontra kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Ang tanong, sapat na ba ang mga hakbang na ginawa upang maramdaman ang tunay na ginhawa? Sa kasalukuyang panahon, nananatiling mahalagang usapin ang kahirapan at kawalan ng trabaho sa bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistical Authority o PSA, bagamat may bahagyang pagbaba sa poverty at unemployment rate, milyon-milyon pa rin ang nananatiling lugmok sa kahirapan.
Karamihan sa mga apektado ay nasa sektor ng agrikultura, informal labor at mga kabataan na hindi makapasok sa formal na trabaho. Sa gitna ng pangakong pagbangon mula pandemya, marami pa ring tanong ukol sa epektibong implementasyon ng mga programang pangkabuhayan. Sa kanyang sona noong nakaraang taon, binigyan diin ng Pangulo ang layuning wakasan ang cycle ng kahirapan sa pamamagitan ng makabagong paglikha ng trabaho at pagsuporta sa mga lokal na industriya. Batay sa datos mula sa PSA, ang poverty incidence sa bansa ay bumaba sa 18.1% noong 2023 mula sa 18.8% noong 2022. Bagamat positibong indikasyon ito, ang kabuuang bilang ng may hirap ay nananatiling mataas. Humigit kumulang 19.99 million pa rin ang nabubuhay sa kita na mas mababa sa 12,030 pesos bawat buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Isa ito sa pinakamalaking socio-economic challenges sa rehiyon ng Southeast Asia. Samantala, ang unemployment rate ay bumaba sa 4.5%. Sa unang bahagi ng 2024. Gayunpaman, may tinatawag na underemployment rate na nananatili sa 11.9% na nangangahulugang marami sa mga may trabaho ay hindi sapat ang kita o hindi angkop ang kanilang hanap buhay sa kanilang kasanayan. Bukod dito, halos 8 sa bawat 10 Pilipino na walang trabaho ay nasa edad na 15 hanggang 24 na nagpapakita ng youth unemployment crisis. Upang tugunan nito, pinalawak ng administrasyon ang mga programa tulad ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers na ayon sa DOLE ay may higit 1.3 million beneficiaries ang nabigyan ng pansamantalang hanap buhay mula taong 2022 hanggang 2024. Gayunpaman, karamihan sa mga trabaho ay tumatagal lamang ng 10 hanggang 30 araw. Samantala, patuloy pa rin ang programang AKAP o Abot Kamay ang pagtulong para sa OFWs na nakatulong sa 650,000 OFWs, ngunit marami pa rin ang naiulat na hindi nakakatanggap dahil sa kulang sa dokumento o limitadong pondo. Habang ang ayuda programs tulad ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD ay patuloy na isinasagawa. Ngunit naiulat ng Commission on Audit o COA noong 2023 na may mga delay at hindi maayos na pamamahagi sa ilang rehiyon. Mayroon ding DOLE job fairs at digital platforms sa unang kalahati ng 2024. May higit 580,000 job vacancies ang naipresenta sa pamamagitan ng job fair. Ngunit ayon sa mga labor group, kulang sa dekalidad at permanenteng posisyon ang karamihan sa mga alok na trabaho. Kabilang din sa mga ipinangako ay ang inclusive growth na layong isalin ang pag-unlad ng ekonomiya sa aktwal na ginhawa ng mga karaniwang mamamayan. Bagamat may mga makikitang hakbang tungo sa pagsugpo ng kahirapan at pagtaas ng employment rate, marami pa ring balakid ang kinahaharap ng mga programa ng pamahalaan. Kabilang dito ang limitadong pondo, hindi pantay na distribusyon sa mga rehiyon at kakulangan ng dekalidad na trabaho sa labas ng urban areas. Marami rin sa mga benepisyo ay pansamantala lamang at hindi sapat upang makabuo ng long-term stability sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa kabila nito, kinilala ng administrasyon ang pagkukulang. Sa kanyang sona noong 2023, kanyang ipinahayag na ang pag-unlad ng lipunan ay nauugnay sa makatarungang pamamahala. Sa kabuuan, may mga positibong senyales ng pagbangon, ngunit hindi pa sapat ang mga ito upang tuluyang mawakasan ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Ang mga kasalukuyang programa ay kailangang palawakin, pagtibayin at makapagpanatili sa pangangailangan ng mga mamamayan. Dahil ang tunay na sukat ng kaunlaran ay ang kung mararamdaman ng ordinaryong Pilipino ang pag-unlad ng sariling tahanan at komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News 4.